Lagot na! Napasarap matulog ko! Ang mga kinakain ng pamilya Tachibana! Ay, wala na akong oras. Sige, yun na lang ang iluluto ko. Exos over rice na naman po ang agahan? Yan ang tradisyonal na agahan dito sa Japan. Sinasabi niyo lang po yan kasi late na kayo nagising, no? Oo nga. Salamat po sa pagkain. Ako na, Papa. Kung gusto mo, tatanggalin ko na lang yan para sa'yo. Hindi na, ako na. Sige na, ako na, para matapos na. Hindi na. Ayoko yung madulas sa texture ng hilaw na itlog. Lalo na pag nakikita kong buo pa. Para kasing buhay eh. Ano ba yung ginagawa mo, Mekan? Huwag mong haluin ng basta-basta. Dapat sa isang direksyon lang hinahalo ang itlog. Gaya nito, ganyan. Para na po kayo nangigigil eh. Uy, seryoso ako. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Hindi yan sasarap kung hindi mo hahaluin na mabuti. Ganon din naman po ang lasa kahit hindi nahaluin ng ganyan eh. Ay, sige, kalimutan mo na nga lang. Hindi mo talaga naiintindihan. Dapat talaga haluin to na maigi sa isang direksyon para mas lumambot at maging masarap pag nilagay na sa kanin. Ganon po ba? Oo naman, importante yan sa ganitong klase ng pagkain, kaya pinapaliwanag ko sa iyo. Alam mo ba, dati-rati ang mahal ng itlog, kaya isa lang ang napagsasaluhan ng buong pamilya. At kung hindi hahaluin ng maigi ang itlog, baka may maiiwan na puti at hindi magiging patay ang pagkakahati nito sa bawat miyembro ng pamilya. Mama, Oh? gusto ko po ng sunny side up. Oh, sige, hindi nga pala kaya ni Yuso na kumain ng hilaw na itlog. Ang daya. Pag si Yuso may gusto, lagi na lang binibigay ni Mama. Yuso, hindi mo naman kayang kumain ng hilaw na itlog. Ikaw din ang mahihirapan pagdating ng araw. Pag nagkaroon ka ng retreat sa school, siguradong hilaw na itlog ang ihahanda nila. Paano yun? Hindi ko naman sinabing hindi ko kayang kumain nun eh. Mas gusto ko lang ng sunny side up. Oh, totoo? Oo, totoo yun. Ayun, natanggal na. Yan pa yung kanina niyo pag ginagawa. Papa, sa wakas, tatanggal mo rin yan. May naalala ako. Dati kasi tinanong ko kay Lola kung ano yung tamang paraan kung paano kainin ng eggs over rice. Kailangan ba gumawa muna ng butas sa gitna ng kanin? Ano po yung sinabi niya? Sinabi lang sa akin ni Lola, tinanong din niya sa mga magulang niya ang tungkol doon. Tapos, nalaman din nila yun sa lola niya, tapos sa lola ng lola niya, at sa lola ng lola ng lola niya. At ganun napasa ang tradisyonal na paraan kung paano kainin ito. Noon pa pala ginagawa yan? Ikaw nga pala, Papa. Sino naman ang nagturo sa'yo na gumawa ng butas sa gitna ng kanin? Sa mga magulang mo din, hindi ba? Ewan. Dapat ba may butas pa? Wala naman talagang tama o maling paraan kung paano kainin ito. Rick! Pamunas! Ano ba yan? Para ka namang bata na pinaglalaruan ng pagkain mo eh. Hindi pala pwede pag walang butas sa gitna ng Baka kanin. puluto na yung sunny side up ko. Oo nga pala. Naku, baka luto-luto na to. Ang gusto ko sana eh, medyo malambot. Huwag ka mag-alala. Tamang-tama lang yan. Grabe, para sa sunny side up lang, ang dami mo ng kaartihan, pinahirapan mo pa si Mama. Kesa naman ikaw, ang kalat-kalat mo. Ano yung ginagawa mo? Space to para sa toyo. Ha? Ipapaliwanag ko sa iyo. Kung hindi ko bubutasan yung itlog, magsaslide yung toyo at matatapon sa mesa. Pero kung may butas yung itlog, doon na mapupunta yung toyo. Hindi lang yun, pag humalo ang toyo sa egg yolk, magiging masarap. Oo nga, no? Tama na nga yan, daldalan. At bilisan nyo, malilita kayo sa klase ninyo. Ano kaya? Ano bang pwedeng tanghalian ngayon? May natitira pa palang squid flakes dito?
Ilagay sa mainit na kanin. Lagyan ng konting bonito flakes. Tapos dagdagan ng toyo. Mm. Mm. Salamat sa pagkain. Hello, Tachibana Resi... Mrs. Mitsushima! Kumakain ka pa ba ng tanghalian? Oo, pero okay lang. Naku, pasensya na. Ano nga pala tanghalian mo? Nagluto ako ng sariwang pusit na nilagyan ko ng bonito flakes. Yun na yung tanghalian ko. Wow, ang sarap naman yan. Oo, masarap din naman siya. Bakit nga pala napatawag? May kailangan ka ba? Oo nga pala, Mrs. Tachibana. Alam mo ba, may bagong bukas na cosmeceutical store sa may harap ng bus stop? Oo, nabalitaan ko yung tungkol doon. Tamang-tama, may promo daw sila ngayon. Gusto mo bang pumunta? Oo ba? Sige, lalabas din naman ako para mamili ng mga kailangan ko para sa hapunan mamaya. Sige, kita na lang tayo. Masarap din naman kahit papano. Mrs. Tachibana! Pasensya sa paghihintay. Ay, naku, okay lang yun. Aba, ang mura ng mga bilihin dito. Pwede. May 10 piraso na sa isang bundle at ang laki ng discount. Mura naman yan. Kapareho lang din ito ng presyo ng two-ply na tissue. Makakatipid ka rin dito, di ba? Oo nga. Ay, subukan mo ang lipstick na to. Bagay to sa'yo, Mrs. Tachibana. Sige, susubukan ko ang kulay na yan. Tignan mo, okay din to. Ang mura din ng mga gamot nila. Makabili nga rin. Teka lang, Mrs. Tachibana. Paano kung hindi mo kailangan yung gamot? Masasayang lang kung hindi mo naman magagamit. Ay, oo nga naman. Ang dami din nating nabili doon. Oo nga. Mrs. Mitsushima, salamat sa pag-imbita mo sa akin, ha? Ako, wala yun. Oo, nakalimutan ko bumili ng mga kailangan para sa hapunan. Pati pala sa dinner, ito pa rin nakakainin natin. Hindi iba naman to kaysa sa agahan natin kanina. Bagong luto ang kanin kaya mas masarap to. Hindi naman po yun ang problema eh. Niloloko niya ata kami. Yuso, nilagay ko na nga pala sa miso soup yung itlog para hindi mo na kainin ang hilaw. Iba talaga ang egg sauce over rice. Mas lalong sumasarap at nagiging mas malasa pag nilalagyan ng toyo kaya hindi ako nagsasawa eh. Okay lang dito para sa dinner para malinamnam ang huli nating kakainin. Papa, sino nga palang gumagawa ng ganitong klase ng pagkain? Ang sarap kasi! Ewan. Oh. Pareho lang naman kinain namin pati sa agahan. Hindi na tama ito. Ha? Ayan, ganito kalambot ang gusto ko. Sa totoo lang, masarap din po ang itlog. Pero sana bukas, iba naman yung agahan natin. Hindi pa tapos ang palaman. Ayoko pagkatapos lang ng closing! Mas exciting to! Pag nagalit si Mama, Aba, may bagong salon pala na pinatayo dito. Sige, masubukan nga. welcome po, Ma'am. Oh, hindi naman sila marunong eh. Nagmukha ko, may pipos. Ayaw ni Mama ang gawa ng hairstylist ng salon. Pag nagalit si Mama, part 2. Huling araw na daw nila ngayon. Welcome po. Ang cheap naman nila. Hindi na ako babalik dito. Nagalit si Mama dahil ayaw niya yung free item mula sa bangko. Meron ako importanteng bagay na kailangan sabihin sa inyong lahat, kaya makinig kayong maigi. Ang mga bagay na ngayon lang pwedeng gawin! Ganito kasi yun. Lagi kong naiisip ang tanong na to pag nakikita ko kayong mga kabataan. Bakit hindi nyo gawin na agad yung mga bagay na ngayon nyo lang pwedeng gawin? Kung ipagpapaliban nyo pa yun, nako, baka magsisi pa kayo.
May nangyari kaya sa kanya? Parang may pinaghuhugutan si Sir. Oo nga. Makinig kayo. Tulad ng paglalaro ng video games. Alam ko masaya yun para sa inyo. Kaya lang, mas madami kayong ibang bagay na dapat gawin, kaya hindi yun na dapat yung unahin. Dapat ngayon pa lang pinag-iisipan nyo ng mabuti yung mga bagay na dapat yung magawa para hindi masayang ang oras May ninyo. mga bagay na dapat ngayon lang gawin? Oo, hindi nga dapat pwedeng ipagpaliban yun. Oo nga eh. Huh? Pero teka, ano kaya yung mga bagay na ngayon lang pwedeng gawin? Teenager na ako, kaya dapat ngayon pa lang may magawa na ako mga bagay na importante. Ang bilis din kasi ng oras eh. Tapos na ang taxibor at ngayon tagaraw na. Okay, class. Anong tinutukoy nito? Ano kaya? Ano kaya ang dapat kong gawin ngayon? Ba't ganon? Wala akong maisip na kahit na ano. Hindi naman siguro kailangang madaliin yun. Oo nga, iisipin ko na lang yung pangarap ko para sa hinaharap. Ano nga kaya yun? Kung magiging manunulat ako ng isang libro, tama tungkol sa karapatan ng mga babaeng isusulat ko. Ay, teka, computer nga palang ginagamit ng mga manunulat ngayon. Pag nagawa ko yun, magiging award-winning author na ako kahit estudyante pa lang ako. Unang publication pa lang may award na. Pero, paano naman ako magsusulat ng nobela? Ay... Tuyo na ang puting tela na sa tuktok ng kabundukan makikita. Hindi pwede. Wala naman ako kakayang gawin yun eh, kaya mag-iisip na lang ako ng iba. Oo nga, alam ko na! Eh kung mag-artista na lang kaya ako, mag-audition ako tapos magpapadala ako ng resume at picture. Ay, hindi pwede. Hindi bagay yung swimsuit. Mukhang hindi ko rin kakayanin. Iba na lang siguro. Eh, si Yuaki. Ay, mga 3 araw ko na siguro siyang hindi nakakausap. Kahit babae ako, pwede naman siguro kung ako na lang ang magtapat ng nararamdaman ko. Hindi pwede. Hindi ko kaya. Wala pa akong lakas ng loob para gawin yun. Oo nga. Baka naman ang kailangan ko lang gawin sa ngayon ay maging masaya sa buhay ko bilang isang teenager at mag-iwan ng magagandang alaala. Mag-enjoy kasama mga classmates ko at mga kamiyembro ko sa club. At saka pwede rin siguro ako magpa-picture kasama si Iwaki nang hindi niya nalalaman. Okay yun! Aray ko naman. Mr. Chibana, ang layo ng tingin mo. Nakikinig ka ba sa klase? Sir, kasi po, iniisip ko lang yung mga bagay na ngayon lang pwedeng gawin. Ang bagay na kailangan mong gawin ay makinig sa itinuturo ko. May kakaiba talaga kay Sir Miyajima kanina. Mas seryoso siya magturo kaysa dati. Lagi ko naiisip ang tanong na to pag nakikita ko kayong mga kabataan. Grabe, ang galing mo. Gaya-gaya mo siya. Pero sa totoo lang, napapaisip ako dun sa sinabi ni Sir Miyajima tungkol sa mga bagay na ngayon mo lang pwedeng gawin. Ano ba yung mga halimbawa ng mga bagay na yun? Madami yon, depende na lang sa gusto mong gawin. Ha? Shimmy, may naisip ka na? Siyempre naman. Bakit wala ka pang naiisip? Wala eh. Ganun ba? Madami kang pwedeng gawin basta pag-isipan mo lang. Gaya na lang ngayong 17 years old na tayo, maraming mga bagay na ngayon lang natin magagawa. Talaga? Tulad naman ng ano? Sikreto! Ha? Ano yun? Gusto kong malaman. Sige na, sabihin mo na! Gaya na lang ng ganito, ngayon nakakasama natin ang isa't isa, sa tingin ko ngayon lang natin ito magagawa, lilipas din to pagtanda natin. Kaya dapat i-enjoy na natin ang panahong nagkakasama tayo. Tama! Pero pag nagtatrabaho na tayo, makikita-kita pa rin tayo, ah! Siyempre naman! Ha? Mga bagay na ngayon lang pwedeng gawin? Opo. Ba't bigla mong naisip yan? Basta sagutin yun na lang yung tanong. Isipin ko, magluto ng hapunan tapos maglinis ng CR. O, mag-segregate ng mga basura. Araw-araw nyo naman kung ginagawa mga bagay na yun eh. Ano po yung mga bagay na hindi na pwedeng ipagpaliban? Yun po yung tinutukoy ko. Eh di kailangan, samantalahin ang pagkakataon ngayon. May naisip na kayo? Makinig sa mga chismis! Makinig sa mga chismis? Yun na po yun? At saka nga pala, mamili sa mall pag may sale. Buti na alala ko, may sale nga pala sa supermarket bukas. Kailangan kong pumunta doon. Tama po yung sinabi nyo, pero meron po ba kayo naiisip na bagay na nakakapagpabago sa buhay nyo pag ginagawa nyo yung bagay na yun? Nakakapagbabago sa buhay ko? Apa. Teka.
Ikaw, may naisip ka? Ah! Ay, sige, hindi balin na nga lang po. Ay. Ano ba naman kasi ang iniisip mo, Megan? Imbis na nakahilata ka dyan, bakit hindi ka na lang kaya mag-aral? Hindi ba yun talaga ang bagay na dapat ginagawa mo ngayon? Ha? Mali ba? Alam mo ba, pag tumatanda ka, nababawasan ang brain cells mo. Ha? Oo, totoo yun. Paunti-unti silang nawawala pag tumatanda ka na. Oh. Basta, ang obligasyon mo bilang estudyante ay mag-aral. Yun ang dapat mong gawin ngayon. Ay, talaga naman. Oh! Bakit po? May naisip na ako. Yung bagay na ngayon lang pwedeng gawin. Ha? Ano po yun? Ano pa ba? Ito. Mga cherry? Kahit na medyo mahal, binili ko pa rin ang mga cherry na to. Ngayon ang pinakamagandang pagkakataon para kumain ito dahil ngayon to Oo pinakamasarap. nga. Ano? Masarap, di ba? Sobrang sarap po. Ito talaga ang bagay na ngayon lang pwedeng gawin. Ang shortcake ba ay mixi lang? Good morning sa inyo. Hello, Mie. Good morning, Dan. Tada! Bakit ganyan ang suot mo? Bakit ka naka-sailor uniform? Ang ganda, bagong bili ko to. Bakit naman bigla mo naisip na bumili niyan? Naalala niyo ba yung sinabi ni Sir Miyajima? Huwag na ipagpaliban ng mga bagay na ngayon lang pwedeng gawin. Sinunod ko lang ang payo niya. Okay. Kahit na malaya tayo magsuot ng kahit ano dahil hindi natin kailangan mag-uniform sa school natin, namimiss ko pa rin magsuot ng sailor uniform na kagaya nito. Isa pa, kung hindi ako magsusuot nito ngayon, imposible nang magawa ko to pag tumanda na ako, hindi ba? Oo nga. Ang galing mo, naisip mo yun! Ibang klase talaga si Mie, no? Isang magandang halimbawa ng bagay na ngayon lang pwedeng gawin. Diba? Dapat dahan-dahan ko lang itong tanggalin. Naayos! Hindi ko napunit yung tape! Ang Pride Bag! Andiyan na! Aba, Mrs. Suzuki, ikaw pala. Ito isang simpleng regalo para sa iyo, Mrs. Tachibana. Local product namin to. Oh! 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 Bababrande pala ito. Naku, nakakahiya naman sa iyo. Naku, hindi. Maliit na bagay lang naman yan eh. Pasasalamat namin yan sa pag-aalaga niyo sa amin. Sige, mauna na ako. Oh. Ano po yan? May nagbigay po ng regalo? Bigay ito ng kapitbahay natin, si Mrs. Suzuki. Ito. Serious? China pang brand na binigay niya? Nagulat din ako kanina nung nakita ko ang paper bag na yan eh. Pero to yung isda lang palang nasa loob niyan. Galing si na Mrs. Suzuki sa probinsya nila sa Isu. Oo nga. Ito yung isda lang pala to. Ano ba yan? Hindi ko naman nakalain to. Nakakaloko naman tong paper bag na binigay niya. Dahil ganito yung paper bag, natural iisipin na mamahaling regalong laman nito. Pero di pala. Bleh. Si Mrs. Suzuki talaga. Naiisip ko tuloy na baka pinaglalaroan niya ako eh. Hindi naman po. Sa tingin ko, wala naman po masamang intensyon si Mrs. Suzuki. Tayo lang naman po yung may maling akala eh. Ano? Maling akala? Bakit naman ako magkakaroon ng maling akala? Hindi naman gano'ng kakapal ang mukha ko para isipin na may magre-regalo sa akin na mahal at channel pang brand. Ay. Kunwari pa kayo. Akala nyo nga mamahaling to. Hindi ko inaakala. Yun na. Balo talaga yung dalawang yun.
Mama, pwede ko bang hingin na lang yung paper bag na yan? Oh, ito lang ba? Sige, iyon na to. Itatago ko lang to hanggang magkaroon ako ng pagkakataon na magamit ng ganito ka-stylish na paper bag. Talaga? Pareho pala tayo eh. Nagtatago din ako ng mga magagandang paper bag. Kayo talaga, Mama, tinatago nyo lang po yung mga yon dahil hindi nyo kayang itapon, no? Mekan, anak, ganun ka din naman eh. Hindi po, magkaiba kaya yun. Mas matikuloso po ako sa pagtatago ng mga paper bag. Inaayos ko pa ang mga yon bawat isa bago ko ilagay sa cabinet, no? Inaayos mo pa? Bakit? Tinitignan mo pa ba kung may sira o wala? Hindi po yun ganon. Mama, inaayos ko lang po yun para magkakasama yung may mga magagandang design. Oh? Isipin nyo na lang po, kung sakaling may ibibigay akong isang bagay para sa iba, mas magiging masaya sila kung ganito kagandang paper bag ang gagamitin ko, diba? Oo, naiintindihan ko na. Pride bag ang tawag dyan kung ganun. Pride bag po ang pwedeng itawag dito? Ano po yung ibig niyong sabihin? Dahil pinagmamalaki lang ang paper bag kahit na napakasimple lang naman ang ilalagay sa loob nito. Yun ang ibig ko sabihin. Hindi naman po yun ang gusto kong gawin eh. Pinipili ko lang talaga yung mga paper bag na magandang gamitin. O sige, sinabi mo eh. Ano bang klaseng usapan yan? Ano ba naman to? Wala pa rin ako makita ang paper bag na sakto lang. Mekan, halika muna! Mama, bakit po? Ano po yung kailangan nyo? Kailangan ko kasi ng paper bag eh. Tignan mo, ano kaya sa mga to ang magandang gamitin? Ano po ba ilalagay nyo dun? Ibabalik ko lang kay Mrs. Mitsushima yung mga hiniram kong libro. Kailangan mapagkasya ko sa isang bag. Kung ito po kaya, sakto lang po ba to? Pero mga libro lang naman ang ilalagay ko dyan eh. Kung ang paper bag na yan ang gagamitin ko, baka ang mangyari niyan ay... Madami akong hiniram na libro sa'yo. Ang tagal kong hindi na ibalik, kaya pasensya na. Ha! Ikaw talaga, Mrs. Tachibana. Nag-abala ka pa. Binigyan mo pa ako ng cake. Ay, lagot na. Yan kasi. Pinahiram lang naman kita ng libro. Tapos nag-abala ka pang magdala ng cake. Nakakaya na tuloy sa'yo. Hindi. Ang totoo. Yan kasi ay... Ay, naku. Di ba nakakahiya naman pag nangyari yun? Papaasahin ko lang si Mrs. Mitsushima nang hindi naman dapat. Kaya yung ibang paper bag na lang. Huwag niyo pong isipin yun masyado. Kailangan din isipin ko yun. Oo nga pala. Pwede bang ibigay mo na lang yun sa akin? Ang alin po? Yung pride bag. Yung pride bag. Pwede bang akin na lang? Hi. Sige, ibibigay ko po sa inyo. Pero kung pwede, huwag niyo na po yung tawaging pride bag. Hindi masyadong maganda ito. Naman eh. Huwag niyo naman po masyadong ikalat yung mga paper bag. Inayos ko na po yan sa loob ng cabinet eh. Ayan, Mama. Okay na po siguro yan. Mukhang hindi na po nakakamislead ang paper bag na yan. Masyadong matingkad yung kulay eh. Ganun po. Pero cute naman po yan, di ba? Meron ka ba ditong bulaklaki ng disenyo? Para bagay naman sa mga kaedad ko. Ganun po ba? Pag ganito kasi ka-cute ang paper bag na dadalhin ng isang nanay, baka isipin ng iba nagpapabata siya. Kawawa naman si Mrs. Mitsushima. Ito na lang po. Tamang-tama po sa mga libro. Pero isusoli ko sa kanya yung mga librong hiniram ko eh. Nakakailang naman kung galing sa bookstore ang gagamitin ko paper bag. Ang ate naman. Naman eh. Anong oras ba siya matatapos dyan? Gutom na ako eh. Ito na lang. Kung dito, kasyang-kasya pa dito yung mga libro. Hindi po pwede to eh. Mama, paborito ko po kasi yung paper bag na to eh. Ganun ba? Ang arte mo namang bata ka. Kung yung paper bag na yun kaya? Okay na ang isang to. Bagay din sa taste ko. Talaga po? Hindi pa po masyadong gamit yan at wala pang gusto. Pwede po yung mga libro dyan. Oo nga. Sige, ito na lang. Ngayon ko lang nalaman na mapapakinabangan pala ang mga pride bag mo, Mekan. Sabi ko naman sa inyo, huwag niyo na po tawaging pride bag ang mga yan. Si Mama talaga. Wow! Ang daming mais nito! Mais pala rin naman yan. Mukhang ang masarap eh. Galing to sa tita mo. Kakapadala lang niya. Ayos yan! Pero sobrang dami niyan. Mauubos po ba natin yan? Kung sa bagay, tama ka. Pag nasira ang mga yan, sayang naman. Ang mabuti pa, bigyan natin ng mga kapitbahay. Binigyan din naman nila tayo ng mga pinatuyong isda. Oo nga naman. Dapat may paper bag din.
Megan, akin na lang ang paper bag na to Itong gagamitin ko. Ano ba naman kayo, Mama? Bakit pinakialaman niyo na naman ang mga gamit ko? Bakit naman basta niyo na lang pong kinuha ang paper bag ko? Alam niyo, Ma, dapat nagsabi po muna kayo sa akin eh. Oo, pasensya na. Eto na naman po sila. Teka, sandali lang po. Mama, tingnan niyo po ito. May design pang core ng paper bag na to. Bagay po dito ilagay yung mga mais. Oo nga, pwede yan. Sige, yan na lang ang gagamitin ko. Salamat, ha? Welcome. Di po ba mas maganda kung pipili kayo ng tamang paper bag pag meron kayong ireregalo? Oo nga, tama ka dyan. Pag tinatago ko po kasi yung mga magagandang paper bag gaya nito, magagamit din balang araw pag kinakailangan. Ate, sa totoo lang, parang nagiging nanay ka na rin sa kinikilos mo. Hindi. Ata Shinchi. Ito na ang nakuha kong balita tungkol sa susunod na episode. Papa, puncher, puncher, puncher! Si Mama mahilig bumili sa sale. Oo nga pala, sale yung mga gamit nila Mrs. Suzuki sa bahay nila. Sabi ko na nga ba eh.